Okay, good morning po sa lahat. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Bagamat mainit, maaari po natin niyang pagtiyagaan alang-alang sa Panginoon. So, tayo naman po ay privileged dahil tayo po ay nasa isang aircon na lugar. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa magandang pakiramdam na yan na meron tayo dito sa loob. So, binabati po ang lahat sa pangalan po ng The Neighborhood Church, yung mga kapatiran, mga bisita, at mga mahal namin sa buhay na nandito sa loob ng building. Isang muli, magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating lahat, at maging sa mga viewers natin sa FB Live. Isang mapagpalang umaga rin po sa inyo at sana ang biyaya at pagmamahal ng Panginoon ay sumainyo rin habang tayo po ay sumusubaybay sa ating gawain sa umagang ito. So, salamat sa Panginoon sa kanyang paggabay sa atin, sa kanyang pagkalinga, provisions, pag-iingat niya sa atin. Itong isang linggo na nakalipas, maraming hamon ang maaari nating nadaanan, pero tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil siya po ay tapat at tayong lahat ay narito at meron tayong privilege na sumamba sa Diyos, sa piling ng ating mga kapatid at mga mahal sa buhay bilang isang iglesia para itaas ang kanyang dakilang pangalan. So, purihin po ang Diyos sa bagay na yan. Bago tayo formal na magsimula, ilang mga pagbati lamang po. Ngayong umaga, meron po tayong mga bisita, mga teen visitors sa ating kalagitnaan. So, banggitin ko po, unang-una si Paulo Santos. So, kuntinto, no? Wala pang within 13 to 19 years old. So, good morning, si Lord Andrew, si Yuson, at si Kiel Deron Maglalong. So, magandang umaga sa, nasaan ba sila? Yan. Magandang umaga sa inyo at kami nagagalak na kayo'y aming nakasama sa umagang ito. At sana ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay inyong maranasan. So, ilang pagbati lamang po sa this week, no? Para sa ating mga birthday celebrants. Meron po tayong tatlong magdiriwang ng kanilang kaarawan. Monday, Wednesday, Friday. So, sa Monday, bukas, ang ating pong kapatid na si Tess, si Sister Tess, ang liwanag ng tahanan ng aming, ng Pati family. So, tama ba yun? Liwanag ng tahanan. Ilaw. Liwanag naman ilaw, pareho lang yun, di ba? So, may kinakabahan ako. So, maligayang kaarawan sa iyo, darling. Bukas pa naman. So, birthday din ni Nanay Linda sa Wednesday, sa 27. So, isang hindi pa senior at saka isang senior sa Wednesday. Happy birthday, Nanay. Nandiyan na ba si Nanay Linda? So, wala pa. So, papunta pa lang siguro sila. At sa Friday, si Brother Ronnie, na alam naman natin nasa Amerika. Pero palagi natin siyang inaalala sa ating panalangin dahil kapatid natin to matagal na sa iglesia. Happy birthday din sa iyo, kapatid, sa Friday. So kung meron tayong panahon sa linggong ito, batiin po natin yung ating mga kapatid at mahal sa buhay sa kanilang kaarawan this week, this May. At meron din tayong magdiriwang ng anniversary. Sino?
Yan, si Brother Albert at si Sister Joy Lestino sa Friday din, May 29. So, happy anniversary sa inyo mga kapatid. At nawa, patuloy niyong maranasan ang pagpapala ng Panginoon sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. So, mga batang couple pa ito, marami pa silang pagdadaanan pero nakakatiyak tayo na ang Panginoon ay kasama nila sa kanilang pagpapamilya. So, happy anniversary sa inyo. Hindi ko alam kung ilang taon na, no? Pero kami nakikigalak sa inyo mga kapatid dahil dinala kayo ng Panginoon sa ating iglesia. So, wala na po, no? Para sa mga anniversary at birthday. So, mamayang hapon po, 1:30, yung usual nating prayer meeting. So, pangungunahan po tayo ni, sino ba? Si Brother Nel. So, kung meron pa po tayong pahabol na Thanksgiving at prayer request, maaari nyo pong i-message sa kanya, no? O sabihin mamaya para maisama sa ating pulong panalangin, no? Para mamayang 1:30. So, maaari nyo pa pong ihabol yan. At para na madala natin sa luklukan ng biyaya ng Panginoon. So, ano ba ngayon? 24. Next week is May 31. So, last Sunday of the month. Ito rin po yung ating pinakahihintay, yung ating church anniversary. 45th anniversary natin. So, 45 years na ang TNC. Maraming taon na tayo ay ginabayan at pinangunahan ng ating Panginoong Hesus bilang isang iglesia. So, next week ay tayo magdiriwang, mag-aalala ng ating anniversary bilang pagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanyang pagpapala at biyaya sa ating iglesia. Yung ating pong anniversary preacher ay si Pastor, sino? Yon. Buti alam nyo. So, yun. Pag-pray natin siya, no? Dahil siya yung mangangaral sa atin sa morning at sa afternoon. So, twice po siya sa ating mangangaral. So, yun. At ang bilis ng panahon, no? So, May 31, so June na. So, halos nakalimang taon, nakalimang buwan na ang 2026. So, yun, mabilis tayong tumanda at mabilis tayong pero ang mahalaga ay nasa Panginoon tayo at tayo kanyang ginagabayan. So, sige po, tayo formal nang magsimula sa ating gawain. Hayaan niyo po na magbasa lang ako ng ilang talata sa banal na kasulatan ng Diyos bilang paghimok po sa atin, sa ating panambahan sa umagang ito. Babasahin ko po ang Isaiah 55 verse 6 hanggang 7, no? Ito pong sinasabi, inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Lisanin na masama ang Kanyang lakad at nang liko ang Kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon na Kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. So, diyan po ako sa mga awit, 95 verse 6. Isang verse lang naman po ito. O parito kayo, tayo'y sumamba at yumukod. Tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon, ang ating manlilikha. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. So, dalawang talata o tatlong talata sa dalawang aklat ng mga salita, banal na kasulatan ng Diyos, at dalawang pagtawag din naman sa atin. Yung una, yung mainit o taimtim na pagtawag para sa panunumbalik sa Panginoon. Yung madalian at
taus-pusong paglapit sa Panginoon at na humihingi ng pagtalikod, no? Yung tapat na pagtalikod sa kasalanan. Sapagkat nandoon yung pangako, no? Yung magandang pangako ng Panginoon na siya ay may saganang habag at na magpapatawad sa mga lumalapit sa Kanya ng tapat. So, bagamat ang Diyos ay palaging present, no? Pero yun doon sa talata na unang binasa natin ay merong panawagan ng madaliang tugon, no? Merong warning, merong babala na wag nating ipagliban sapagkat maaari na baka maging huli yung ating tugon sa panawagan ng pagsisisi at pananampalataya. Pero ang kagandahan nito ay meron ding sinabi sa atin doon na sagana yung biyaya ng Panginoon at sapat o sobra pa sa ating mga kasalanan. Kaya nga siya ay nagpapatawad at tumatanggap sa mga tao na tapat na bumabalik at tumatalikod sa kanilang kasalanan. So yun yung panawagan, no? Ito rin naman yung isa sa mga layunin ng ating banal na pagsamba sa umagang ito, na yung ating mga mahal sa buhay, yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ay manumbalik sa Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay hipuin yung kanilang puso at sila ay magkaroon ng pananampalataya at magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Yun po yung unang panawagan. At yung isang panawagan doon sa Psalms 95:6, malinaw naman po, no? Tayo'y sumamba at i-humble natin spiritually ang ating sarili sa Diyos at kilalanin siya bilang ating manlilikha. Hindi naman natin kailangan lumuko o lumuhod, no? Pero i-acknowledge natin yung kanyang kalwalatian, yung kanyang supreme majesty, yung kanyang pagiging Panginoon sa ating mga buhay. At alisin natin yung mga kayabangan natin, yung kataasan natin, at isentro natin yung ating atensyon sa kanyang kabanalan. So kaya nga sa umagang ito mga kapatid, yun yung ating marubdob na hangarin at panalangin sa Diyos na sana tayo ay sumamba sa Diyos ng may katapatan at pagpupuri sa Kanya sapagkat siya po ay tapat at tunay na nararapat na bigyan ng kaluwalhatian at papuri sapagkat siya po yung ating dakilang manlilikha, siya rin yung ating manunubos at tagapagligtas. Inihiling ko po ang lahat na tayo po ay tumayo para sa ating unang awit, isang piting na hymn, no? Para itaguyod yung ating papuri at pagpapasalamat sa ating Diyos. Praise Him, praise Him.
Please be seated. Na tayo po manalangin. O banal o dakilang Diyos, kami po'y tunay na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Iniluluwalhati po namin ng iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Salamat sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat sa iyong proteksyon at paggabay sa amin. Salamat sa marami mong provisions sa amin itong nakalipas na isang linggo. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan at itinataas ang iyong dakilang pangalan sapagkat ikaw po ay nararapat lamang na sambahin at papurihan sa banal na araw na ito na itinakda mo para ikaw po ay aming sambahin bilang isang iglesia. Salamat po sa pribilehiyo at pagkakataon na ito. Inihiling po namin na ang banal na Espiritu ang sumama po sa amin sa umagang ito at asistihan kami at tulungan ang bawat isa sa amin na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin at kung meron man kami mga kasalanan na nagawa sa iyong harapan, hinihiling po namin ang paglilinis mo sa aming mga konsensya, isipan, puso, sa mga pagsalangsang na ito. Batid namin sa aming mga sarili kapag sinusuri namin. Kami po ay patuloy na nagkakamali at bumabagsak sa mga kasalanan. Kaya hinihiling namin ang patuloy mong pagpapatawad at paglilinis sa aming mga sala. At huwag mo po sanang hayaan, Panginoon, na ang aming mga dinadalang kabigatan o kasalanan na maging hadlang upang ikaw ay aming tunay at taus-puso na masamba sa umagang ito. Hihanda mo po ang aming mga puso at isipan, bagamat inaasahan mo sa amin na kahapon pa ay kami at patuloy namin hihiling ang biyaya ng paglilinis ng aming isipan at paghahanda ng aming puso sa paglapit po sa inyo sa panambahan. Salamat po, Panginoon, at tinihiling namin na tulungan mo po ang aming tagapagsalita sa umagang ito. Patuloy mo siyang bigyan ng tapat at tamang mga salita na ayon po sa iyong banal na kasulatan na tapat at makapangyarihang may pangaral ang iyong mga salita. Bigyan mo siya ng kalakasan ng loob at karunungan para po ito ay maging pagpapala at pag-uusig din naman sa aming mga konsensya kung nararapat na kami ay kung kinakailangan, Panginoon, na kami ay maiwasto sa aming mga kamalian. Kaya inaasahan po namin ang makapangyarihan at tapat na pangangaral po ng iyong salita sa tulong po ng iyong banal na Espiritu para sa po sa aming preacher sa umagang ito. At hinihiling namin para sa aming mga kabataan, mga mahal sa buhay, mga kaibigan na wala pang ugnayan sa inyo. Gamitin mo po, Panginoon, ang pangangaral at pakikinig ng iyong salita mamaya sa aming kalagitnaan para po sila ay tawagin mo sa pagsisisi at pananampalataya sa ginawa ng aming Panginoong Hesus. Salamat po at sa iyo po namin inihahain, sa iyo po namin iniaalay ang gawain ito. Sana po ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Salamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So patuloy nating sambahin ang Panginoon. Kanina ay inawit natin yung praise Him, no, na nagbibigay sa atin ng reminder kung bakit dapat natin siyang purihin at sambahin sapagkat ang ating Panginoong Hesus ang blessed Redeemer at Shepherd na nangangalaga sa atin. Siya rin yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Siya yung nagbayad ng pagkakautang ng mga may sala at siya yung naghain ng kanyang sarili para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. At doon sa final stanza ay nakatingin sa hinaharap, no, na ang ating Panginoong Hesus ay siyang ating prophet, priest, and king
na siya ibabalik sa mundo sa tamang panahon bilang ating victorious na manunubos at judge. So, kaya nga, palaging tayo maging magbantay sa ating pananampalataya at ugnayan sa ating Panginoong Yesus. So patuloy nating sambahin ng Diyos sa pag-aawitan. Muli natin siyang handugan ng isang awit, no? Isang pamilyar na hymn, ang Holy, Holy, Holy Lord God Almighty. Sa ating Trinity Hymnal Book ay sa number 87 po ito, no? Isang declaration ng God's absolute perfection and majestic purity and power, no? So, ito po yung ating Diyos na sinasamba, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Awitin po natin ang Holy, 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 Lord God Almighty. Holy, 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 Lord God Almighty, merciful and mighty. Yun po yung ating Diyos na sinasamba. Patuloy po nating sambahin ng Diyos sa ilang bahagi pa po ng ating pagsamba sa umagang ito. Sa pagkakataong ito ay tayo po'y dadako sa banal na pagbasa ng kanyang salita. So tawagin ko po ang ating tagapangunguna sa umagang ito.
si Brother JM po para pangunahan tayo sa ating patuloy na pagbasa sa libro ni Matthew. Dapat po tayo ay tumayo upang paggalang sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Tayo po ay dadako ngayon sa Matthew 24, verse 1 to 14. Matthew 24, verse 1 to 14. At itong nakasulat doon. Matthew 24, verse 1, lumabas si Jesus sa templo at paalis na. Nang lumapit sa kanya ang mga alagad niya upang ipakita sa kanya ang mga gusali ng templo, ngunit siya'y sumagot at sinabi sa kanila, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Verse 3. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang tanda ng iyong pagdating? At ng katapusan ng panahon? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba, sapagkat kailangan mangyari ito. Subalit hindi pa ito ang wakas. Verse 7. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. At kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Maraming tatalikod, magtataksil at mapopuot sa isa't isa. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay pahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Purihin ang banal na salita ng Panginoon. Tayo po lahat ay maupo. Sa ating binasa, itong ginamit ni Jesus itong pagkakataon na ito sa mga tanong ng mga disipulo upang ituro ang mga katotohanan sa mga patungkol na mangyayari na pagkasira ng Jerusalem. Pagkasira ng Jerusalem at pagkagunaw ng mundong ito. Makikita natin sa pangyayaring ito na tila tinuro ng mga disipulo, tignan mo Jesus, itong templo, ang templo ng Jerusalem, napakaganda. Ang templo ng Jerusalem ay napaka-importante sa mga Hudyo. Ating alalahanin na sa Old Testament, ilang beses itong nasira, ilang beses itong giniba. Ngunit ito ay binild ng mga Israelita, ito ay nabuo ulit, kaya ito ang pride ng Jewish people. Ito ang pride ng mga Israelita. Ngunit nakakababang marinig, nakaka-humble na marinig na mula kay Kristo, marinig na itong templong ito ay gigibain muli. Ito nga lamang ay magpapakita na ang mga gawa ng tao sa sarili niyang kamay
ay hindi maipapantay sa kamay ng Diyos. Hindi maipapantay sa kapangyarihan ng Diyos. Itong ating binasa, maraming nag-i-interpret dito bilang sa future, bago magwakas ang mundo. Hindi pa ito ngayon. Maraming nag-i-interpret dito ng ganito. Makita natin na itong interpretation na ito ay dalawa. Ang propesiya ay dalawa. Una is the fall and the destruction of Jerusalem. Ang pangalawa, and the return and the second coming of the Son of God. O yun ang katapusan. Ngunit dalawang question din ang tinanong ng mga disipulo. Kailan? Kailan ito mangyayari? Pangalawa, ano ang mga sign? Ano ang mga sign bago ikaw muling dumating? Makikita natin sa teksto natin at sa Biblia at sa church history na ang unang pagdating ni Jesus sa mundo ay ang simula, the countdown of His second coming. The moment Christ came in this world to proclaim the only way to salvation, up to today, we are already living in the end times. Hindi na tayo naghihintay ng end times, but rather tayo ay nandoon na. Ipapinapakita dito sa propesiya na after ng ilang taon, AD 70, the Roman army destroyed Jerusalem and the temple. Nagkatotoo ang propesiya ni Jesus. Nagiba ang templo at ito ay sinako at sinira ng mga Roman soldiers. Kasunod doon yung mga signs na kayo ay papatayin for the sake of my name, sabi ni Kristo. Hindi ba ito ay nangyari na sa panahon ni Saul, na kung saan ang mga Kristiyano, ang mga sumusunod sa mga katuruan ni Kristo ay pinipersecute, ginugulpe, kinukutya up to the point of death. Hindi ba na simula noong panahon na yon, sa lahat ng siglo, sa history, makikita natin na napakarami ng false Christ, false teachers, false prophets, marami na hanggang ngayon ay pinapatay na Kristiyano. Hindi ba na hanggang sa panahon natin ngayon, sa ibang bansa, maraming Kristiyano pa rin ang pinapatay? Hindi ba kayo nagtataka na Kristiyano lang ang pinipersecute at yung ibang relihiyon ay hindi nape-persecute? Bakit? Dahil ang mga sinasabi ni Kristo ay pawang katotohanan lamang. Si Kristo, yung kanyang prophecy ay totoo dahil siya ang katotohanan. He is the truth. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, aming mga bisita, as we listen to the Word of God, let us seek Christ as the only way unto salvation, not through the works of our hands, but through the faith in the Lord Jesus Christ. Si Kristo lang ang tanging daan para tayo ay makaligtas. Mga kapatid, uulitin ko, we are in the end times. Hindi na natin kailangan maghintay ng mga sign na ito. Nandito na ito. At anytime, si Kristo ay maaaring bumalik muli. Ito po ang makikita natin dito. Thank you, Brother JM, sa pagbasa at pagpapaliwanag sa Matthew 24. No? At least yung verse 13 no, na binasa natin. So sa bahaging po ito ng ating pagsamba, bilang bahagi pa rin ng ating pagsamba sa Diyos, yung ating pagkakaloob, tawagin po natin ang ating mga ushers. So sa Malakay 3:10, ang ito pong sinasabi, dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit
at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagayan. So po ito yung ating offering and tithes ay utos ng Diyos at ito'y utos na may pangako din naman na kung tayo magiging tapat at tayo may magkakaroon ng puso sa pagbibigay sapagkat sinabi niya rin sa kanyang mga salita na ang Panginoon ay umiibig sa mga cheerful givers. So, tayo po'y manalangin at ating pong ilapit ang mga tithes and offering na ating pong nalikom. Panginoon, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Salamat unang-una sa aming buhay at sa aming kaligtasan. Salamat sa mga pagpapala na patuloy mong binubuhos sa aming buhay, sa aming pamilya. Salamat sa hanap buhay, kalakasan ng katawan, karunungan na meron kami at taglay namin. Kinikilala namin na ito po ay galing sa inyo at sa inyo lamang. Kaya marami pong salamat sa mga blessings na ito na patuloy naming natatanggap sa inyo. At kinikilala namin na anuman yung aming tinatangkilik na material possessions, ito po ay galing sa inyo. At bilang pagpasalamat po ay aming inihahandog sa inyo ang bahagi na ito ng aming mga natanggap din naman na pagpapala sa inyo. Gamitin mo po sana ang mga halagang ito para po sa patuloy na pagpapalaganap ng iyong salita dito sa lugar na ito o saang lugar man na gamitin mo ang aming iglesia para ibahagi, ikalat at iproclaim po ang iyong ebanghelyo. Salamat po Panginoon, sa iyo po namin ito pinagkakatiwala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago po tayo dumako sa pangkalahatang panalangin ng ating pastor at sa pangangaral ng salita at ating pakikinig ng banal na salita at ng kanyang mensahe sa ating lahat sa umagang ito, ay muli po tayong umawit, no? Sa hymn 27 po, awitin natin ang Great is Thy Faithfulness. So, pagdedeklara at pagre-remind sa atin kung gaano katapat at kadakila ang ating Panginoon na sinasamba. Great is thy faithfulness,
Amen. Tawagin po natin si Pastor para sa pangkalahatang panalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. Salamat, Chairman. Di ko na to. So, this coming Sunday po, no, sa aming mga regular attenders, walk-in visitors, and FB Live viewers, join us as we celebrate our 45th anniversary this coming Sunday. Also, we have our visitors, si Ma'am Elsie, taga kapitbahay, taga Finney Homes, no? Dito po sa kabilang side, inimbitahan ni Ate Sonny. So, meron na tayong 3 taga Finney Homes na umaaten, no? Yung si Kuya Ruel at si Ate Marian Guray, no? Taga Finney Homes sila, parents ni Sister Joy Lestino. So, Ma'am, welcome po sa TNC. And you are also welcome to celebrate with us every Lord's Day and even our anniversary tomorrow. Of course, yung mga kabataan kanina, no, na nabanggit, welcome din kayo sa TNC. May mga excuses po for today. May mga, ang pamilya Lestino po ay under stomach flu, pinasa ng Montoho. So last week po ang Montoho family naman ang may stomach flu. Ngayon ang Lestino couple. At ganoon din po si Papa Roman na sana ay patuloy magpagaling. Ang aking ama rin po ay inadmit sa ospital. Ito nga, may tatak pa po ako. Nagpa-admit pa po muna ako at ngayon po ay kasulukuyang nasa ER para iakyat sa room. Nasaksihan ko ang pag-iingat ng Panginoon sa atin, no? Dahil dun sa lugar na yon, nasaksihan ko ang mga pasyente na mga isinugod, na aksidente at mga nawalan ng buhay. So, yung inawit natin kaninang great is thy faithfulness. Kung hindi tayo malalagay sa mga madidilim na probidensya ng buhay, kung hindi tayo malalagay sa masasabi nating mga hindi nating kagustuhang kalagayan, hindi natin ma-appreciate ang kabutihan ng Diyos. Minsan, kailangan pa tayong ilagay sa ganong klaseng sitwasyon para ma-appreciate natin ang kabutihan, ang kadakilaan ng Diyos. Dumako tayo sa mga panalangin at maging sa mga pagdiriwang sa linggong ito. O aming Diyos, kami po ay nagpupurit at papasalamat sapagkat Ikaw ang may akda ng buhay at Ikaw, O Diyos, ang patuloy na naggagawad ng aming buhay at hininga. Ikaw rin ang may kapangyarihan at kapasyahan kung kailan mo ito babawiin. Ito ay maaaring mangyari sa may edad na, sa matanda, at maging sa mga bata. Kaya dalangin po namin na habang patuloy mong iginagawad sa amin ang buhay at kalakasan, sikapin nawa po namin na amin pong gamitin ang buhay na hiram na ito para paglaanan ka ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Salamat po sa isang linggo na nakalipas sa aming buhay. Salamat po at nagising pa kami sa araw na ito. Nasilayan namin ang sikat ng araw. Merong buhay at kalakasan. Sapantalang ang ibang mga kababayan namin ay hindi na sinikatan ng araw, hindi na nila nakita at namasdan ang muling panibagong araw ng kanilang buhay. Ganon din, O Diyos, nagpapasalamat kami sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Tunay nga na aming dapat ipagpasalamat ang bawat taon na ipinagkakaloob mo sa amin, sapagkat ito'y patunay na meron ka pang nais, meron pa kaming misyon at mga bagay na dapat kailangang gawin. Kaya patuloy mong ipinahihintulot ang aming buhay na hiram na ito. Tinataas po namin ang mga magdiriwang ng kaarawan, mga kapatid namin at mga regular attenders, si Sister Tess, si Kuya Ronnie, na this week ay magdiriwang ng kanilang kaarawan, si Nanay Amanda, si Nanay Erlinda, kayo po ang patuloy na magpala sa kanya, at maging ang pagdiriwang ng pagsasama ni Sister Joy at ni Brother Albert na bagong miyembrong idinagdag mo sa aming kalagitnaan. Tunay nga, O Diyos, na ipinagbabalik namin at pinapasalamatan namin ang mga bagay na ito. Lakip nito ay nilalapit din namin ang mga
mga kapatid namin at mga mahal namin na nasa balik ng karamdaman. Nilalapit po namin sa iyo, O Diyos, na patuloy mo pong hipuin ang pamilya Lestino sa kanila pong stomach flu sa mga panahong ito. Dalangin din po namin, Panginoong Diyos, si Papa Roman, ang aking ama, na ngayon po yung mga nasa ospital. Kayo po ang patuloy na mag-sustain ng kanilang buhay. Tunay nga na napapagpala mo sila sa edad na 84 at 80 edad ay patuloy mong iginagawad sa kanila. Dalangin po namin ang pagsama mo at pagsusustain mo ng kanilang buhay at kalakasan. Panginoon, patuloy din namin tinataas ang aming pong patuloy na paghahanda para sa aming pong pagdiriwang at pagpapasalamat ng iyong kabutihan na sa aming iglesia na for 45 years you sustain us. Marami kaming mga pinagdaanan, mga malulungkot, mga madidilim na yugto ng buhay ng iglesia, masasaya, at dalangin po namin na aming babalikan ang iyong kabutihan, O Diyos, sa taong ito. At dalangin po namin ang iyong lingkod na gagamitin sa amin, si Pastor Rodel Lasco, sa kanyang pangangaral sa umaga at maging sa hapon, at maging sa amin na mga makakasaksi at magiging bahagi, O Diyos, ng selebrasyong ito. Ang aming mga FB Live viewers, O Diyos, ay hangad namin na sila'y makilala at makasama. Lakip, O Diyos, ng mga dating miyembro at mga kaibigang kapatirang iglesia na naghahangad na makasama namin sa darating na araw. Patuloy po namin itinataas sa iyo ang aming paghahanda bilang isang iglesia, ang aming pong mga logistics na pangangailangan. At tunay na ikaw ay maparangalan sa aming kalagitnaan, O Diyos. Higit sa lahat, sa tugatog ng aming pagsamba, nawa ikaw, O Diyos, ay patuloy na mangusap sa aming kalagitnaan. Hamunin kami kung kinakailangan. Sumbatan kami kung kinakailangan. Iligtas kami, O Diyos, mula sa aming pagkakalugmok sa kasalanan upang ang kapurihan at ang karangalan ay maibalik sa iyo lamang. Sa iyo mataas na papurit pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon po ay tinatayang 2 months and 24 days na ang digmaang nangyayari sa Middle East. Magmula pong itong magsimula noong March 1, last day ng February 28, hanggang sa kasulukuyan, tinataya na meron na daw pong umaabot ng 2 months and 24 days. Bagamat meron pong temporary ceasefire sa pagitan ng Amerika at ng Iran, hindi pa rin po ito natutuldukan at madedeklarang natatapos. Bagamat sa pamamagitan ng mga sophisticated and modern way of warfare, nakita po natin ang pagtagal ng gerang ito. Para rin pong nangyari doon po sa Ukraine at sa Russia. Tayo po ay nasa Kristiyanong labanan. Ito po ang tema ng ating pag-aaral sa pasimula ng buwan ng Mayo. Pinapakita po natin na ang isang Kristiyano ay hindi po laging nasasabihin nating nasa masayang tunay. Ang katotohanan, ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng tunay na kalagayan ng isang Kristiyano. Kaya makibuklat po kayo sa akin sa Efeso kabanatang 16, talatang 11 hanggang 13. Ephesians chapter 6, verses 11 to 13. Simulan po natin sa verse 10. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the scheme of the devil. Verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the ruler, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand firm. Dito natin makikita, mga kapatid, ang mga huling pananalita ni Apostol Pablo. Ang Efeso po ay sulat ni Apostol Pablo habang siya ay unang nakulong. If you recall, yung pong ating mensahe nung second Sunday of the month,
2 Timothy chapter 6 verse 6 to 8, yun po ang ikalawang pagkakakulong ni Apostol Pablo at nagbigay siya ng pamamaalam sapagkat napipredict niya, nararamdaman niya na ito na ang katapusan ng kanyang buhay at ministeryo. Kaya siya ay nagpapaalam na sinabi niya, ako'y parang isang drink offering na ihahandog. He is putting a figurative language about his death and about his departure. On the other hand, dito natin makikita na kung paano na maalam siya doon sa 2 Timothy chapter 6 verse 6 to 8, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept a faith. That same theme of warfare, the vocabulary of fighting, ay carry over pa rin ni Apostol Pablo dito sa Ephesians. So makikita po natin dito na yung pakikipagdigma, pakikipaglaban, pakikipagbuno, ito'y lingwahe ni Apostol Pablo para maintindihan ng isang Kristiyano ang tunay na pamumuhay ng isang pagiging Kristiyano. Kamusta ang iyong pakikipaglaban sa kasalanan sa linggong ito? Kamusta ang iyong pakikipaglaban sa natitirang kasalanan sa iyo? Sa sistema ng mundo, sa udyok at tukso ng dyablo na dumating sa iyo sa linggong ito. Ilang beses kang nagtagumpay, ilang beses ka ring nahulog. Ito ang mga bagay na dapat nating unang maunawaan at maintindihan sa Kristiyanong pamumuhay. Ang katotohanan, Christian life is not a playground. But in reality, Christian life is a battleground. At narito sa mga sulat ni Apostol Pablo, 1 Timothy chapter 6, 2 Timothy chapter 6, Ephesians chapter 6. Mapapansin po natin na si Apostol Pablo, nasa kulungan man siya, nakapiit man siya, gumagamit siya ng lingwahe na may kinalaman sa pakikipaglaban. Bakit? Hangad ni Apostol Pablo na turuan at masanay ang mga mananampalataya na maging alerto at alisto at makapag-engage sa labanan, sa Kristiyanong labanan. At tatlong bagay ang makikita natin sa pag-aaral natin dito. Una, the spiritual reality of battle. Ang katotohanan ng pakikipaglaban sa ating spiritual na buhay. Pangalawa, the spiritual provision. Binanggit po dito sa verse 10 to verse 13, paulit-ulit o 2 beses na ulit, the armor of God. And thirdly, the supreme victory in Christ. Ang katiyakang pagtatagumpay kay Kristo. At lalapatan po natin ito ng kaukulang aplikasyon at lesson sa umagang ito. Una, pansinin natin the spiritual reality of the battle. Since 2 weeks ago, pinakita ko na po sa inyo yan, sa iba't ibang klase at uri ng talata, na meron talagang pakikitigma at meron pong battle na kinakaharap ang isang mananampalataya. Nangyayari po ito kapag ikaw ay nabuksan na ang iyong isip sa katotohanan ng Ebanghelyo. Matapos na ikaw ay hanguin mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Matapos mong ma-realize na dati yung iyong kasalanang niyayakap at mahal na mahal, ay all of the sudden ay bigla kang magkakaroon ng pagkamuhi, pagkalungkot, pag-realization that you are already a slave and master. Sin is mastering your life. And yet because of the preciousness of the gospel, because of the understanding of the reason of why Christ died on the cross, all of the sudden, you will have a renewed mind. You have a renewed heart. In fact, a new heart. Ito'y bunsod ng pagkilos at paggalaw ng Diyos, banal na Espiritu sa iyong buhay. At dahil doon, magsisimula na ang pakikipagdigma. Sapagkat tayo ay namumuhay pa rin sa makasalanang mundo. Dito natin makikita in verse 12, sabi dito sa verse 12, for we do not
not wrestle. Take note the word wrestle. It is the Greek word that refers a hand-to-hand combat. It refers to a intense closeness battle. Yung sinasabi nating wrestling, whether ito ay WWF o MMA, there is what we call a confrontation, a proximity, a intense proximity of battle. And that is the Greek word of wrestle. Talagang meron pong itong physical na aksyon, nagkakasakitan. At ganyan po dinescribe dito ni Apostol Pablo. Subalit, dinescribe niya ang pakikipaglaban na ito in a negative term. Sabi dito, for we do not wrestle against flesh and blood. Hindi daw po physical ito na nakikipagtalo ang Kristiyano sa Kristiyano, bagamat minsan nangyayari po ito kapag mayroong conflict na nangyayari sa mga mananampalataya. Subalit mas malalim ang pinatutukuyan ni Apostol Pablo dito. Ang sinasabi niya dito ay hindi physical na kalabanan. Ang tinutukoy niya ay spiritual na labanan. In the spiritual realm, there exists the battle. Ang Kristiyano, passive lang siya. Passive siya sa nangyayari sa kanyang buhay, but tinuturo nga sa atin that behind of all the things that is happening in us, we ought to be aware. Isang halimbawa po dyan, na pwede nyo tingnan mamaya, kakapusan ng oras natin, is the dark providence na nangyari kay Job. Si Job sa Old Testament, no? If you have the book of Job is the oldest book in the Old Testament. If you are going to read the first 2 chapters, you will see the tragedy, the dark providence that took place, that happened in the life of Job. In fact, hindi nga lang basta sabihin nating madilim na providensya eh. Dilubyo yung nangyari kay Job. Kasi kung babasahin po ninyo yung chapter 1, hindi po aksidente eh. Parang sinadya. Dahil yung mga alagad, yung mga alipin na nagbalita sa kanya, isa-isang dumarating. Hindi pa natatapos yung pagbabalita nung isa, ito na naman yung isang alagad. Ito na naman yung isang alipin, nagbalita na naman. Ang kahuli-huli ang binalita ay yung kanyang 10 anak, 7 lalaki at 3 babae ay namatay dahil nag-collapse yung bahay. So kung meron pong trahedya at nangyayari sa ating buhay, ang paliwanag dito na makikita natin from the book of Job, it is a accusation ni Satanas sa Diyos. Kaya ka naman sinasamba ni Job kasi binigay mo na sa kanya ang lahat eh. Nasa kanya ang health and wealth and prosperity, material success. Subukan mong tanggalin yan. Tingnan mo natin kung sasambahin ka pa rin ng Job na yan. Dito din natin makikita na pinahintulot ng Diyos. Sinabi ng Diyos, binibigyan kita ng kapahintulutan, subalit, huwag mong gagalawin ang buhay ni Job. Sa bandang ito mga kapatid, dito natin masusukat yung ating pagtayo sa pananampalataya. Precisely yun po ang naging dahilan kay Job. Yung kanyang karamdaman, yung kanyang asawang naiwan, na kinukutsa siya, na sinusumpa siya, ang kawalan ng kanyang mga anak, ang kawalan ng kanyang ari-arian, ang lahat ng mga pagsubok na naranasan ni Job ay bahagi ng Kristiyano at pananampalatayang pakikipaglaban ni Job. Kaya kapatid, kung sa mga oras na ito ay dumadaan ka sa madilim na probidensya ng Diyos, sasabihin ko sa iyo, mapalad ka. Mas mapalad ka kumpara kay Job. Kasi kay Job, sunod-sunod eh. Sa'yo, malaambon. Di ba? Kung lalagay natin sa lingwahe ng panahon, kay Job, delubyo yung dumating. Hindi lang basta habagat. Super typhoon number 5 pa.
dinadanas mo ngayong kapatid, ano man yan, sabihin natin thunderstorm. Na matapos ng ilang minuto o ilang oras, mawawala at huhupa. Dito natin makikita mga kapatid, sa lingwahe ni Apostol Pablo, na ang ating kalabang kinakaharap ay not flesh and blood, but principalities, powers. This describes the rank in demonic forces. The satanic kingdom is organized and strategic. At ito rin po yung dahilan kung bakit masasabi natin na dun sa mga taong naniniwala sa mga spiritual occultism, sa mga naniniwala sa mga espiritista na kayang magpagaling ng mga may sakit, ito po ang sagot. There are spiritual forces and it has hierarchy and powers. Kung yung si Tata Selo na marunong maggamot at maghilot at magpagaling sa pamamagitan ng bulong at palalayasin ng isang ermitanyo ng isang arbularyo, it is just a matter of hierarchy. To deceive people. So, tamo napaalis, napagaling. Ang hindi natin naintindihan, in the spiritual realm, there are rank of demonic forces that evil influences that dominate the world system, the society, and blinded the minds of people for the gospel. Bakit po nung dumating ang Panginoong Jesucristo sa Bagong Tipan, laki po ang kanyang mga alagad at apostol, doon po naglabasan ang mga masasabi nating mga supernatural demonic forces. Doon po naglabasan yung demon possession, evil spirit, di ba? Pinalipat, nagpaalam, nalilipat doon sa 5,000 na mga baboy. It's because na pinakita po dito yung pong pagpasok, yung binabanggit ni Brother JM kanina rito, the inauguration of the kingdom of God. Hindi lamang the inauguration of the kingdom of God, but also the start of the last days. Kaya yung rumors of war, yung earthquake, yung famine, yung persecution, yung pestilence, pagtalikod sa pananampalataya, naisulat po sa Biblia. Naging babala na sa atin hanggang sa ating kapanahunan. Look at our text again. Hindi lamang principalities and powers. Sabi dito ay rulers of darkness of this world. Authorities against cosmic power over this present darkness. Against forces of evil in heavenly places. In other translation, spiritual wickedness. Here we see the evil operates and opposing God's purpose and attacking His people. Kaya nga, di ba ang mensahe natin last Sunday na hindi natapos? What to fight? Ano ang pakikipaglaban ng isang Kristiyano? At bilang review, there are 3 things that a true Christian ought to fight. First, he ought to fight the remaining indwelling sin in his life. These are lust, envy, anger, lying, covetousness, pride, slothfulness, unforgiving spirit, critical spirit. All the sins na it can be committed by a Christian can be categorized as the remaining sin or the indwelling sin. At how are we going to fight over these sins? Over this temptation? Kasi it is being tempted Hindi naman kagad kasalanan. No? Remember, kapag ikay tinutokso, hindi pa po yung kasalanan. Sinasuggest ka na mahulog dun sa tukso at ang pagkahulog sa tukso, yun ang kasalanan. How are we going to fight over temptation? The Bible tells us, and even Apostle Paul tells us, flee and do not flirt with temptation. Especially with the sin of lust. Hindi po ito
tinatayuan o nililinguran, di bali nakadistansya naman ako, nakatingin lang naman ako eh. Hindi. Ang sabi ay, flee. Flee and don't ever flirt with temptation. Secondly, starve and mortify your flesh. Labanan mo. Galatians 5 verse 16. And thirdly, replace the sinful habit with more time of spiritual solitude. Instead of dwelling in your cell phone screen, in your laptop, you dwell and gaze on God's promises. You pray. You should be honest to God. Lord, I'm being tempted. Lord, I'm craving for this. I'm craving for that. Be honest with God. Dahil hindi mo mapagtagumpayan ang kasalanan with your own strength. It is not by your might, not your power, but it is by the Spirit and the power of God. We ought to replace this sinful habit with spiritual means of grace. And secondly, what are we to fight? In last sermon's message, the worldly pressure. We ought to be discerning and to resist the spirit of the age. The suggested secular values. The commercialism that is being suggested by media. The system that replaces God with a creature. Yung ating sobra at labis na paghanga na iniidolo natin. Mag-ingat tayo. Maaaring ito ay maging ating Diyos-Diyosan. Dapat nating binabantayan ang ating mata at tenga sa mga sinful influences na ito because it entice us and it distract us. Ulit, 16 hours tayong laging gising. In 24 hours a day, 16 hours kang gising. 8 hours kang assuming nagtrabaho at yung 8 hours ay you spend time with your family, you spend time with your leisure, you spend time about your own time. And then 8 hours you sleep. Kung 8 hours ka nga nag-i-sleep. Pero sa mga millennials, hindi eh. 4 to 5 hours nga lang eh. Kasi nakahiga na, nag-i-scrolling pa. You see, that's the point. A Puritan writer, Thomas Watson says, "What fool are we? Why we would choose a drop of drink of worldly pleasure compared to engulf the sea of God's wrath." Medyo malalim po yung kanyang pananalita, pero nais ko pong isisikapin ko pong i-translate ito sa Tagalog. Anong laking kahangalan? Bakit mo pipiliin ang isang gapatak ng pag-inom sa worldly pleasure at ipagpapalit mo ito upang ikaw ay lamunin ng dagat ng galit ng puot ng Diyos? Yan ang pananalita ng mga Puritans. During the time na wala pang technology, during the time na hindi pa nadidiscovery ang electricity, during the time na wala pa ang mga modern gadgets that we have. And yet, sinasabi ni Thomas Watson, during his time, during their generation, Christians are already sinning grossly. Sobra-sobra na at labis-labis na ang pagkakaalipin nila sa kasalanan. Sa mga maraming impluensya ng kasalanan na bumabalot sa kanilang buhay Kristiyano. How much more sa panahon natin ngayon? At para kay Thomas Watson, isang malaking kahangalan. Bakit mo pipiliin ang isang patak ng pag-inom in the worldly pleasure in comparison by being engulfed by the sea of God's wrath? R.C. Sproul says,
What's wrong with you people? He is referring as a rhetorical rebuke dahil yung mga tao dun sa conference, nagtatanong sila, hindi nila maintindihan kung bakit pinatay ng Diyos si Uzziah, samantalang ang ganda niyang kanyang motibo. Ayaw niyang malaglag yung Ark of the Covenant. Natalisod yung baka, malalaglag yung Ark of the Covenant, so ang concern niya, wag magmadumihan, wag malaglag. Kaya sinalo niya. Pero sa pagkakasalo niyang yun, right there and then, pinatay siya ng Diyos. At ito'y isang malaking katanungan sa mga tao. That human tendency is to be more offended by the justice of God rather than to see the depravity of man's heart. Panginoon, bakit naman ganun? Siguro, they are talking in behalf of the wife of Uzziah. They are probably talking about the children of Uzziah. Ang lupit mo naman, Diyos. Nagmamalasakit lang ang tatay ko. Nagmamalasakit lang ang asawa ko na wag madumihan, wag bumagsak ang kaban ng tipan. Pero bakit mo pinatay? Una sa lahat, mali kasi yung ginawa nila David. Ang sabi ng Diyos, bit-bitin. Bit-bitin ng 2 Levitan. Ang ginawa nila, nilagay nila sa cart. And secondly, ang bilin ng Diyos, walang sino man ang pwedeng humawak ng kaban ng tipan. Because that Ark of the Covenant represents the holiness of God. At ito ang kinalimutan ni Uzziah. Kasalanan ba ng Diyos? Napatubarin niya ang kanyang hustisya? Because of the desire, the motive of Uzziah. And that's the famous question or rhetorical question na binitawan ni R.C. Sproul. What's wrong with you people? Minamagnify mo ang motibo ng tao na hindi mo makita na ang pagsuway nitong taong may malinis na motibo at magandang motibo is a cosmic treason before God. Paglabag sa batas at utos ng Diyos. And thirdly, the thing that we are on fight, not only the remaining sin in our life, not only the worldly system, but thirdly, the devil. We have learned that the devil is a roaring lion looking someone to smile, to devour, lapain. He is the accuser of the brethren. Kaya mga kapatid, maging handa tayo. Maging alerto tayo. On the other hand, as a Reformed conviction, we don't believe in the spiritual warfare, the so-called territorial spirit, na binubugaw yung spirito na kinakas out in Jesus' name. We don't believe that. In fact, tinalikuran ko na yun. Tinalikuran na natin yung ganong klaseng kaisipan. The spiritual warfare is true. But we don't have any power. We are not apostles to claim to use the name of Jesus. To cast and bind or to declare or to manifest that we are going to use the name of Christ like a magic formula. Secondly, not only we see the spiritual reality of the battle, but secondly, we have the spiritual provision. Our text says, Paul does not leave us defenseless.
in verse 6, in verse 10 pa lamang, makikita nyo rito, verse 11, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the scheme of the devil. Verse 12, verse 13, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand the evil day, and having done all, to stand firm. We have no more time to discuss each one of this whole armor of God. Pero kung titingnan po ninyo ang description na ginamit ni Apostol Pablo dito, ang iniisip ni Pablo dito is yung armory ng isang Roman soldier. Picture in your mind a ancient Roman soldier. Meron pong helmet, merong breastplate, merong belt, merong sword, merong shield, meron siyang sandals. So picture in your mind the language na binanggit ni Apostol Pablo dito, particularly in verses 14 hanggang verse 17. All the description here are the armor of a Roman soldier. That during those time, the Roman emperor or the Roman Empire is in power. Sila po ang namamahala sa ancient world. Sila ang kinikilala at tinitingala. At every time na sila'y makikipagdigma, ang isang Romanong sundalo ay suot-suot ang lahat ng mga armor na ito. And this armor ay binigyan niya ng mga spiritual meaning. Tandaan natin mga kapatid, ang dyablo is just like a chess master. The chess master does not move piece randomly, but every move is calculated. And so too with the devil. His schemes are deliberate, aiming to trap and to destroy. Di ba yun naman po talaga ang mga chess master? Yung kanilang mga pagsulong at pag-urong at magpapakain ng kanilang mga pyesa, they have their tactics. They have their calculated moves. Sige, papakain ko sa iyo ito, pero babalikan kita. May agenda ako. And that's how the devil works. And he is using the remaining sin, he is using the worldly system, and he is using false teaching, false teachers. He is using unbelievers as well. Para magtagumpay siya. Para pabagsakin ang isang Kristiyano. That's why, makikita natin dito ang lingwahe ni Apostol Pablo. Stand firm. Be alert. Stay awake. The armor is not man-made. It is divine. It is divine. Bagamat ginamit niya, kinuha niya ito sa lingwahe ng isang Roman soldier, pero makikita natin dito, lahat ng mga armory ay puro sa harap. Pansinin nyo, balikan nyo yung verse 14 to verse 17. Ang proteksyon ng isang Kristiyano ay nasa harap, wala sa likod. Ang open sa kanyang katawan, yung likod. Anong ibig sabihin? Ang Kristiyano hindi dapat tumatalikod sa kanyang pagsunod. Dahil the moment na siya'y tumalikod, wala siyang depensa sa likod. Ang depensang inilagay ng Diyos ay sa harapan. Diba yan nga ang ating closing hymn last Sunday? Onward, Christian soldiers, marching us to war. Because all the weaponry that designed were put on. We have to put on
is for the battle. 2 Thessalonians 3:3. Turn your Bibles in 2 Thessalonians. (3:3). 2 Thessalonians 3:3. Simulan na natin sa verse 1. Verse 1 to 3. Finally, brothers, pray for us that the word of the Lord may spread ahead and be honored, as happened among you, and that we may be delivered from the wicked and evil men, for not all have faith. Verse 3. But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Here's a promise. Here's a statement that God will guard you if you put on. If you do your part. If you do your part diligently in engaging in the means of grace. If you read your Bible, if you meditate it, if you draw out the truths about it, if you pray, you spend time with your Savior. When you engage in observing the Lord's Day, such as this, when you have fellowship with your fellow brethren, and allow them na i-encourage ka, tulungan ka, ipanalangin ka, sawayin ka kung kinakailangan. Ang lahat ng ito ay kaparaanan ng Diyos ng biyaya. That's why ang sabi ni Apostol Pablo, di ba? Stand firm. Hindi lang si Job ang nakaranas ng mga madidilim na probisyon o probidensya. Ang bawat Kristiyano. Maaaring iba-ibang klase at iba-ibang uri, iba-ibang degree and level. Subalit, lahat tayo ay dumadanas. Sapagkat lahat tayo ay nakakaranas ng pakikipaglaban. We have to stand and hold ground in Christ. Standing firm means resisting compromise. Standing firm means holding fast to the truth. During the World War II in England, Winston Churchill declared, "We shall never surrender." And that is the spirit Paul is reminding of the believers during this time. Stand firm in Christ. Kaya nga ang tanong ko sa inyo kanina, di ba? Kamusta ang iyong Kristiyanong pamumuhay last week? Ikaw ba'y nagtagumpay? Ikaw ba'y natagumpay sa mga natitirang kasalanan sa iyong buhay? Ikaw ba'y naging sensitibo sa pakana ng dyablo sa nakarang linggo sa iyong pamumuhay? Do you able to resist? James 4:7, submit yourself to God. Resist the devil and he will flee to you. You will never ever resist the devil if you don't submit to God's word. Kahit makailang in Jesus name ka pa, in the very first place, hindi formula at magic formula ang Jesus name. Thirdly and finally, di lamang natin nakita dito the spiritual reality of the Christian, of the spiritual battle. Not only the spiritual provision, which is the armory of God, but thirdly and finally, the supreme victory in Christ. Yes, the battle is fierce, but the outcome is secured. All because
of Christ's victory on the cross. Never ever forget the one of the seven saying of Christ on the cross. It is finished. Tetelestai. Tapos na. Satan is defeated. And the proof, the living proof, is His resurrection. Ang kanyang pagkabuhay na muli mula matapos ng 3 araw ng pagkamatay. Ang ebidensya na siya ay nagtagumpay. His resurrection assured Satan's defeat and Christ's victory. Christ is our victor. Christ is our champion. We fight a good fight because the outcome is already won. We do not fight for victory, but victory has already won by Christ Jesus on the cross and on the tomb. Don't ever forget that. Kaya sa mga oras na ikay tinutukso at nakakaranas ng tukso at sinusumbatan ka, paulit-ulit mo namang ginagawa eh. Paulit-ulit din akong lumalapit sa krus ni Kristo. Ganun mo siya dapat sagutin. Dahil the moment na sinabi niyang paulit-ulit mong ginawa, gusto niyang tanggalin sa'yo na ang pagtatagumpay mo ay sa pamamagitan ng iyong sariling lakas. But to acknowledge that victory is not by your own merit, that victory is not because you were forgiven by your own sin because nagsimba ka, dahil kung gumawa ka ng mabuti. Hindi. Dahil sa kabutihang ginawa ni Kristo. Siya ang nabuhay. Siya ang perpektong namuhay ng 10 utos ng Diyos na hindi ko kaya at kaya mong tupdin. Siya ang umako ng kasalanan, ng kabayaran ng kasalanan dahil sa pagsuway natin sa kanyang mga kautusan. At dahil sa kanyang katwiran, natamo natin ang kaligtasan. Let me conclude with the following lessons. First, Christians are called to perseverance. Tayong mga Kristiyano, tinawag tayo. Hindi para ikaw ay tumanggap at sumunod sa panalangin sa iyong kaligtasan. Tayo ay tinawag sa pananatili, sa pagpupursige, sa pagpapersevere. Sabi nga ni Dr. Alistair Begg, steady and persistent progress with no drama is part and parcel of the Christian pilgrimage. Yung dahan-dahan daw, subalit patuloy na pagsulong, walang gimmick, walang theatrics, walang drama, ay bahagi ng Kristiyanong paglalakbay. Hindi mo kinakailangan ng second encounter of the Holy Spirit. Hindi mo kailangan ng speaking in tongues para sabihin ikaw ay spiritual. But a steady and persistent progress of knowing and living the Word of God. Pagkaalam at ipinamumuhay mo ang nalaman mong salita ng Diyos is the part and parcel of the Christian pilgrims. A believer in Christ can't win and finish the race without consistent effort in ongoing pursuit towards maturity in holiness. Yun po ang ating goal. Pursuing holiness. Second lesson, not only Christians are to persevere,
But Christian needs spiritual community. There is no Lone Ranger Christian, because a Lone Ranger Christian can't fight and win a spiritual battle in a solo mission. Si Cardo Dalisay lang ang kayang gumawa nun. Susuong sa misyon, nag-iisa, tatalunin ng kalaban. But in the Christian life, kung ikaw ay mag-isa, at hindi ka kabilang, at hindi ka kasama, hindi mo kasagpi, hindi ka miyembro ng isang Kristiyanong pamilya, hindi ka rin magtatagumpay. And that's the reason why if the Lord have called you to work abroad or to migration by family or individual, we encourage you to look for a local church, to sustain, to feed your soul. Look at the ministry of the early church. Acts 2. Turn your Bibles in Acts 2, chapter 2, verse 41 to 42. Acts chapter 2, verses 41 to 42. O simulan po natin sa verse 41. Those who received His word were baptized, and they were added that day about 3,000 souls. So ito po yung mga na-convert. Ito po yung mga na-regenerate. Ito po yung mga who accepted, who received the word, and they were convicted into their heart. Pero nung ba silang naging mananampalataya, sumunod lang ba sila sa panalangin? Nagsulat lang sila ng decision cards? Look at verse 42. And they, sinong they ito? Referring to verse 41. The 3,000 souls. They devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and prayer. Ano itong mga bagay na binabanggit dito? Church life. Ang isang tunay na mananampalataya, ibinibilang niya ang kanyang sarili sa kalipunan ng mga mananampalataya. We fight our indwelling sin, but we fight it with accountability with the brethren. We fight it with the love and understanding, the encouragement, the prayer, and the correction of the brethren. That's why in the New Testament, one of the chief highlights of the New Testament believers is the doctrine of one another. To reject and to ignore this precious doctrine is a spiritual suicide. Uulitin ko. Ang isang Kristiyano, natatanggihan niya, tatalikuran niya, at hindi niya papansin ang doktrina ng pag-iiglesia, more so the doctrine of one another, being accountable to a brethren, for encouragement, for prayer, for correction. You are doing spiritual suicide. Mga minamahal, matalino ang dyablo. Maraming pakana ang dyablo. Subalit, binigyan tayo ng Diyos ng handang armaments. The armor is sufficient. Put on your spiritual armor that you may stand, that you may fight the schemes of the devil. Subalit, kung ikaw kaibigan, kung hindi ka pa nagsuko ng iyong buhay kay Kristo, titiyakin ko sa iyo, wala kang depensa mula sa dyablo. The enemy will just lure you, will just master you. The enemy will just succumb you. You come to the Lord Jesus Christ in faith and repentance, upang ang kanyang mga baluti
ang kanyang mga armaments ay ipagkaloob sa iyo. The moment you trust, you repent and put your trust in Christ Jesus. Mas wala kang kapanapanalo sa iyong natitirang kasalanan, sa sistema ng mundong ito at sa dyablo kung wala ka sa kaharian ni Kristo. Tayo'y manalangin. Aming dakilang Diyos, naway patuloy mo kaming turuan sa pakikipaglaban namin sa aming mga Kristiyanong pamumuhay in our own individual lives. Because from Monday to Friday or Monday to Saturdays, we are living alone. Alone outside from the community of the believers. May we find ourselves standing, fighting, for because we have a victor, Jesus Christ. Nagtagumpay siya mula sa krus, sa kamatayan, at sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Pinatunayan niya ang pagtatagumpay na ito. Tulungan mo nawa kami, O Diyos, na maunawaan at magtagumpay sa linggong ito sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Salamat, Pastor, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Maglaan po tayo ng ilang sandali para pagbulay-bulayan yung ating napakinggang mensahe sa umaga. Salamat sa Diyos sa Kanya ang papuri sa pangangaral ng banal na salita ng Diyos at sa pagre-remind sa atin, no, na tayo bilang mga Kristiyano ay nasa spiritual na battleground. So, kaya dapat palagi tayong nakaarmas ng mga kaparaanan ng biyaya. Pangunahin, siyempre, yung kanyang banal na salita na siyang proteksyon natin sa kaaway. So, isa pong angkop na hymn para sa atin sa umagang ito ay ang Mighty Fortress is Our God na nagpapaalala sa atin na nasa gitna man tayo ng trials, temptation, mga madilim na providensya sa ating buhay, ay meron tayong Diyos, no, na ating tanggulan. Isang mighty fortress na siyang ating protector at refuge sa gitna ng mga kaguluhan sa ating buhay. So, tumayo po tayo, awitin natin para sa ating huling hymn, ang Mighty Fortress is Our God. Still
awitin po natin ang doxology. Praise God from whom blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, Praise Father, Son, and Holy. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig na pinatunayan ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo nang siya'y mamatay para sa ating mga kasalanan. At matapos ng 3 araw, siya'y nagbangon mula sa mga patay upang patunayan na kanyang ginapi ang kasalanan, ang kamatayan at ang dyablo. At dahilan dito kung bakit tayong mga Kristiyano ay maaaring magtagumpay sa ating Kristiyanong pamumuhay at lakarin. At sa banal na Espiritu na siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan, sa banal na Espiritu na magbibigay sa atin ng karunungan, kung paano tayo umiwas sa tukso sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ating binabasa at inaaral ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa. Tayo po'y maupo sandali para sa